Magandang araw po sa bawat isa. So, syempre bagong reborn lang. Kailangan ko siguro. Kasi, itong month of August, ayan po, marami pong, ito po diba, pag August kasi is number 8, and it represents new beginning. So, ngayon pong month ng August, marami pong bagong gagawin si Lord sa buhay ng August. Sino naniniwala? Ito pong month ng August, we declare na may mga first time na amazing things na gagawin si Lord sa buhay natin. Amen po. Baka may mga first time na matreat ni Lord. Wow. So, panggawakan natin yan. This month of August, this is the month of new beginnings and season of new things na gagawin ni Lord sa buhay ng bawat isa. At the same time, si Lord gagawa siya ng mga, sabi nga po, month of August, the month of fulfillment. Ano po? Month of fulfillment. So, kung meron po mga promise si Lord sa atin na matagal natin pinangawakan, this month of August will be the month na maganap ito sa ating buhay. Yan po. So, I believe na ito pong month na to, yung mga pinagpe-pray natin na makasama na natin, di ba? Sa church, by faith, in Jesus' name, itong month ng August, makikita natin yan. In the name of Jesus. Ayan po. And of course, declaration natin, di ba? Pag August, di ba? Declare sa month of victorious, marvelous, di ba? Prosperous, ayan, gracious, generous, ayan po. So, declare natin yan itong month ng August gagawin ng Panginoon. So, before I start lang po, kagabi bago ako nag-communion po ako, binigay lang sa akin ng Panginoon sa oras na to. Gusto niyang maranasan ng bawat isa yung magkaroon ng encounter. So, yun po talaga yung prayer ko na every time, Lord, gamitin mo yung buhay ko, dumaloy yung presensya mo. Maranasan ng mga tao, ikaw, Lord, yung reality na buhay yung Diyos natin. Kaya po, sa oras mong ito, awitin lang po natin yung kami katagpuin. So, dyan lang po kayo sa mga upuan nyo, and you can just feel the presence of God. And meron pong message si Lord sa akin na kakatagpuin niya yung buhay ng bawat isa. Sabi nga, di ba, the Lord will meet you at the level of your hunger. Kung ikaw nauuhaw ka, nagugutom ka sa presensya ni Lord, lagi kayang kakatagpuin doon. And ngayong umagang ito, may mga tao nandito. Sabi ko nga, Lord, give me a word of knowledge, Lord, sa mga taong nandito ngayon sa nasa live. And there are people here, nagbabattle ka ng anxiety. So, parang may depression, may mga iniisip ka ng iniisip para paano ito mapagtatagumpayan, paano mo overcome. Pero sa oras na to, when you seek the Lord with all your heart, kakatagpuin ka ng Panginoon. And you will feel yung kapayapaan, you will be at peace in the presence of God. And mararanasan mo yung assurance na nagmumula sa Panginoon. And also, the Lord told me na may mga tao rin nandito ngayon na itong recently, ang sakit lagi ng ulo mo. Yan, parang masakit yung ulo mo na sa mga bagay-bagay. Pero today, gusto ni Lord pagalingin ka rin. And also, digestive problem. Parang somewhere here, masakit sa tiyan in this area. Pero gusto ni Lord, bigyan ka ng healing sa oras na to. So, as we sing this song, ano bang sitwasyon ng bawat isa, kung may mga pains, kailangan ng healing, yung right hand mo, di ba, nakasulat siya yung pangalan ni Yeshua, di ba, ni Jesus. And ilagay mo yan sa part ng body mo na kailangan ng healing. If there are people here, kailangan mo ng healing sa emotion, kailangan mo ng healing sa iyong kaisipan, di ba? O anong parts ng body yung masakit ngayon, sa spiritual, kaya kang i-heal ng Panginoon. And gusto ko pong iparanas sa bawat isa na buhay yung Diyos natin. So if you will just seek Him, di ba? Hindi tayo pumunta dito para sa miracles, di ba? Punta tayo dito para katagpuin ang Panginoon. And si Lord, every time we hunger and thirst for Him, surely, i-fill up ka niya. So, I just, gusto natin bigyan ng pagkakataon si Holy Spirit to really touch each and everyone, especially sa mga bagong nandito ngayon. We welcome you in this place. Yan, praise God, si Tito Henry, di ba? Last week, ang kasama niya, si Tyrone, di ba? Yung anak niyang panganay. Ngayon, sino panganay? Sino panganay sa kanila? Ayan, si Tyrone nga. So, ngayon, yung isang anak din ni Tito Henry, di ba? Kasama na si Angelica, praise God. And soon, yung nanay na, di ba? By faith, ayan, next week, in Jesus' name. And praise God, dahil sa mga bago kasama rin natin, si Gerald. Gerald ba? Gerald. Ayan, praise God, no? Makumpleto na ang mga duro, ayo ka? Ayan, so yung classmate ni Faye, classmate ba? Si Kanil, ayan, or sa Billy.
Ayan, and praise God. Nandito ulit sila Joshua, di ba? Nakakatawa sila Emma. So, tingnan po, nakakatawa talaga every time na nakikita natin yung bawat isa, di ba? Nakakatawa na talagang every time we gather together, kasi may mga nagbabalik din, di ba? Ang sarap makita yung bawat isa. And kaya nga yung message natin today, a place to belong. So itong church natin, di ba, this is the place na belong ka. Mararanasan mo na parte ka ng isang malaking pamilya. Di ba? So right now, taasan natin kamay natin, ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, and we will allow the Spirit of God to touch you, to feel you. Kaya kung makakaramdam ka, para ang init, that's the warm ng embrace ni Lord. Diba? Kung na-feel mo, parang, ba't ganun? Di naman ako naiiyak, pero parang naiiyak ako. Tinatouch ni Lord yung heart mo. Alam niyo po, walang matigas na puso sa presensya, sa mainit na presensya, sa mainit na pag-ibig ng Panginoon. So, anong sitwasyon mo ngayon? May mga nangangailangan dito, Lord, andyan na, ang dami ko nang bayarin. But Lord, uunahin kita. Lord, inisik kita. Ikaw, Lord, hindi kung kahit ano pa man, ikaw yung uunahin ko, Lord. Ikaw yung mukha mo, Lord. Yung presence mo, Lord. Yun ang hahanapin ko ngayon. Na seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto us. So we just allow the Spirit of God. Hallelujah. Ayan, sino kakanta? Ayan. Kami alay? Sige. Holy Spirit, Lord, we give you room to you, big room in this place. Touch hearts, touch lives, Lord. Heal. Lord, ihipuin mo ang puso ng mga anak mo sa umagang ito. So gawin natin prayer tong awitin na to. Thank you, Jesus. Narito kami, sumasamba sa isang Diyos. May na lang. Hinahanap namin, balikan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Lord, hallelujah. Yes, Lord, ito po ang aming panalangin. Lord, katagpuin mo ang puso at buhay ng bawat isa. Ngayon, meron tayong open heaven and experience the power of God. Lord, hallelujah, hallelujah. Pinangatal po ng Panginoon ang bawat
flow right now in our needs. Sige po. Focus lang tayo sa Panginoon. Just allow the Spirit of God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The river is flowing right now. There is a river. The river that fills mula sa trono ng Panginoon. It's flowing down. Peace like a river. Oh, the Lord is touching your heart. Bringing peace. Binabalik ni Lord yung kapayapaan sa puso mo. Lahat ng mga troubled water, lahat ng mga gumugulo ngayon sa kaisipan mo, in the mighty name of Jesus, as that river, that healing river is flowing right now. Receive it by faith. Receive that healing touch. Lord, restore that peace. Oh, restore that peace in that family, Lord. Lord, may mga pamilya dito, Lord, itong week na to, nagkaroon ng mga troubles sa kanilang pamilya, Lord. But today, Panginoon, we speak shalom. Shalom, shalom to that home. In the name of Jesus, Lord, turn again that family, Lord. Gawin mo yung bahay na yun, Lord, ay tahanan mo. Dahil yung kapayapaan mo ay maghahari, Lord, even sa mga mag-asawa, Panginoon. Father, restore marriages in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sura sika para shika dadadada. Ramba shika dadada sika daba shika dada. Lord, we rebuke lahat ng mga anxiety, lahat ng depression. In Jesus' name, lahat ng mga sleepless nights, mga nagpapagising, Lord, hindi makatulog, Panginoon, sa pag-iisip ng mga problemang ito right now, in the name of Jesus, Lord, we speak your peace, Lord. Let that river flows to that mind. In the name of Jesus, Lord, we speak shalom, shalom to the left and right hemisphere, Lord, ng brain. And we declare, Panginoon, Lord, ang pagtitiwala sa iyo, Lord, ay bumalik, Lord, manumbalik, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Even, Lord, we declare healing, Lord, to every area ng katawan, Panginoon, Lord, mula sa ulo hanggang dalampakan, Lord. We rebuke lahat ng mga migraine in Jesus' name. Lahat ng mga pananakit ng ulo, we rebuke it out in Jesus' name. We declare, Panginoon, Lord, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Bring healing, Lord. Sa mga digestive issue, Lord, I declare, Lord, you said, out of our belly will flow rivers of living water, Lord. Kaya we rebuke lahat ng mga sakit ng tiyan, lahat ng mga pananakit, Lord, sa mga kidney, sa mga liver, Lord, sa lahat ng areas, Panginoon, Lord, ng digestive system, in the name of Jesus, Lord, mag-function ng maayos, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Even, Lord, right now, I declare normal blood pressure, Lord. We rebuke lahat ng mga high blood pressure in Jesus' name, low blood pressure in Jesus' name. I declare right now, Lord, let that healing flow, Lord. Normal blood pressure, normal blood sugar, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, we plead your blood, Lord. Let your blood flow to that body in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Salamat, Lord, sa kagalingan ng mga anak mo, Panginoon, Lord. We believe, Lord, you are our great healer, Panginoon, Lord. You are Jehovah Rapha. In the name of Jesus, even, Lord, thank you. You are our great provider, Lord. Salamat, Panginoon. Inaalis mo lahat ng mga stress in the name of Jesus, Lord. Sa mga pag-iisip ng mga bayarin, Lord. Napakayaman mong Diyos, Panginoon. At kahit kailan, Lord, hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Kaya I declare, Lord, that need, Panginoon, Lord, it will be met in the name of Jesus, Lord. Especially this week, Lord, as we have entered a new season, Lord, we are declaring, Lord, this a month of fulfillment, Lord. Yung mga pangako mo sa amin, Lord, mararanasan namin, Lord, ang pagkilos mo. Even, Lord, is the month, Lord, of new things, Lord. May mga bago ka ipaparanas sa amin, Lord. Mga first time, Lord, amazing experience, Lord. Great and mighty things, Lord, that we have not yet known, Lord, pero
ipapaalam mo sa amin, Lord. Sabi mo, Lord, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which do not know yet. But Lord, through the Spirit of God, you will unfold it, Lord, sa aming mga buhay. Kaya salamat, Lord. Salamat, Holy Spirit, sa pagkilos mo sa iyong mga anak sa umagang ito. And we give you praise, we give you honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Ayan po, so receive your healing, receive your breakthroughs. I believe na kumilos agad si Lord sa ating kalagitnaan ngayon. At yun po, so I'll make it as fast as I can. Ayan, dahil may birthday bash pa tayo at communion. So ang topic po natin this morning is about the marks of a growing church. Ito nga po, the church that you've always wanted. Sabihin, ano ba yung marka? Diba? Paano ba natin malalaman na ang isang simbahan ay lumalago? So kaya nga po, ito pong message natin is about a place to belong. Ito yung church na gustong-gusto mo na parang, alam mo yun, parang makita, di ba? Ito yung church na nais mo, di ba, maranasan. Dahil ito nga yung kind of church na si Jesus mismo ang gumawa. Di ba? So, kaya po makita natin, ayan, so next natin, sabi dyan, Jesus brings us together. Di ba? So, kaya nga, favorite natin ang toge. Ayan po. Kasi nga, tayo dito ay laging together. Ayan po. So, kaya ang toge, pag isang piraso lang, hindi masarap. Di ba? Pero pag marami, sama-sama, di ba? Nirap, binalot, para talagang hindi magkalaglagan. Di ba? At ininit sa pag-ibig ng Diyos, sinawsaw sa suka. Ayan. Umasim, may mga asin din. Kaya po, so pagsama-sama, ang sarap. Diba? We are better together in Christ. Ayan po. And of course, diba na tayo po yung nasa road na discipleship. So alam niyo po ba, anong kinaganda ng discipleship? Kasi diba, minsan nakala lang ng mga tao, natatapos lang sa na-convert lang. So we are not here to make converts. Pag sabing converts, kaya di ba iba natakot, uy, na-convert na yan. Dati ito religion, tapos ngayon ito na religion niya. So tayo po, hindi po tayo after sa conversion lang. Sabihin, hindi ka na-convert lang kasi parang sa religion. Tayo po ay nakabase saan? Sa relationship. So kaya nga po tayo ay discipleship. Pag sabing discipleship, hindi lang converts, kundi disciples. Nino? Hindi disciple ng pastor ha. Hindi kayo disciple ng, halimbawa, ang leader nyo. For example, sa mga guys, si Kuya Perb. Hindi kayo disciple ni Kuya Perb. Hindi ha. Di ba? Tayo po ay, kayo po, disciples tayo nino, ni Jesus. Kaya dapat yung mga inaalagaan mo, hindi yan maging kamukha mo. Di ba? Di ba? Lahat kayo pare-parehas na nakabangs. Di ba? Kasi yung leader nyo na may bangs eh. Lahat nakabangs. Hindi, ang lahat tayo, ang dapat maging kamukha natin, sino? Si Jesus. Hanggat hindi pa naging kamukha ni Jesus, huwag mong tigilan. Diba? Turuan mo pa rin ang turuan. Ibig sabihin, ang goal natin is to become more and more like Jesus. Kaya po, discipleship, life on life. Sabi nyo nga, life on life. Life on life. Diba? Hindi lang tayo basta makapagturo. Kaya sa mga Bible study natin, diba? Hindi lang basta makaturo ka doon. Oh, sige, bye-bye. See you next week ulit. Hindi. Life on life. Ibig sabihin, nagjo-journey tayo kasama nung kay Jesus, katulong kay Jesus. Yung mga disciples sa tinuruan niya. Kaya tayo sa atin, di ba? Iba't ibang sitwasyon ng buhay natin, magkakasama tayo, di ba? Hindi lang tayo magkakasama sa saya, di ba? Nakita mo rin yung someone, umiyak yan. Nakita mo rin yung mga low times ng buhay niya. Nakita mo rin yung paano siya, may mga natanggap siyang victory sa buhay. Si-celebrate natin. Kasi tayo dito, pamilya, di ba? Hindi lang tayo dito magkakasama lang pag Sunday. Kundi ang goal ng bawat isa dito, we journey through life. Di ba? We're doing this life together. Sabi nyo nga, life together. Wow, di ba? Kasi yan po ang discipleship. Ayan po. So, kaya po, ang church, hindi po siya building. Di ba? Ang church po, tayo mismo. Every time may mga magkakasamang believers, church yan. So, of course, kailangan lang talaga natin ng place to gather together, di ba? Pero ang church, hindi siya building. Diba? Kaya pero syempre, go-pray tayo ng mas malaking lugar. Pero tandaan nyo, ang church, tayo. So kaya yung mga ginagawa yung Bible study, kung tutusin simbahan yan, outreach, simbahan yan. Bakit? Kasi ang church, diba, called out ones.
tayo yung magkakasama. Ito yung magkakasama tayo nag-gather. Ayan nga, community siya. Ayan po. So, ito po yung marks of a growing church. Ayan po. So, 3 W. Para malaman natin, di ba, tayo ba ay lumalago na magkakasama, di ba? Tayo ba ay nag-grow? Tayo ba ay patuloy na buhay, di ba? Healthy? Malalaman natin yan sa 3 W. So, una nga po, markado po ito ng right kind of works. Yan, may makikita, may action. Also, marked by the right kind of witness. Yan, so makita natin gaano kahalaga ang pag-witness, di ba? Ano ba yung witness? Saksi. Diba? So kaya, mahalaga kung ano yung natutunan mo dito, sinishare mo. Diba? Hindi natin alam kung anong sinare ni Tito Henry. Bakit na nadala yung 2 anak niya. Diba? Nakakatawa. So may testimony siyang ginagawa, may witness. Diba? Kaya ganyan dapat tayo. Kaya balita ko nga, pag-pray natin, diba? Marami lang sa atin nag-aantay makalipat. Kasi ang dami nang inaantay, ang dami nakaantabay na invite. Kasi gusto natin i-invite, kaya lang wala nang paglagyan dito. Nagpapalitan lang yung mga tao no? Pero talagang hindi na kasya So, by faith talaga, makalipat na tayo at puno agad, in Jesus' name. Amen? Di ba? Kasya doon 200 di ba? So, by faith. Ayan, dahil nga may right kind of witness tayo and marked by the right kind of wonders. Ayan, mag-pray natin si Kuya Sue, marami na nakaantabay na, di ba? Na mga invite, getting ready, ayan. So, ayan, meron na, nag-aantay na lang. Yung mga katihan natin dyan, di ba, tita? Nag-aantay na. So, mag-pray na lang natin. Sabi ko, in Jesus' name, wala na mga delays. In Jesus' name, malagyan na ng bintana yun at malagyan na ng mga ilaw. In Jesus' name. Ayan po. So, let's proceed. Marked by the right kind of works. Ayan po. So, ito pong church ng Acts. At actually po, di ba, tinatawag po tayong Acts 29. Di ba? 30 Acts. Hanggang bang Acts 28 ba? 28 lang. So, tayo tinatawag na Acts 29. Pero siya hindi na biblical Ibig sabihin, ang Acts po nagpapatuloy. Hindi lang siya natapos nung kaya nga, ang pinaka-last verse dun sa Acts, nagpapatuloy yung pag-share ng salita ng Diyos. And tayo po, dahil po Acts, actually nga, di ba, sabi kasi, ang nila, Acts of the Apostle. Pero actually, dapat talaga yung Acts of the Holy Spirit. Kasi kaya naka-perform yung mga apostle noon, dahil nasa kanila si Holy Spirit. E nasa atin ba si Holy Spirit ngayon? So therefore, tuloy-tuloy pa rin ang Acts sa buhay natin. Dahil Acts of the Holy Spirit. So ito po, ang Acts Church noon at tayo pa rin ngayon ay practicing people. Pag sinabing practicing people, sila ay learning church. Declare nga natin, tayo ay learning church. In Jesus' name. Yan, so we'll create a super community. Wow, super community. Bakit super community? Kasi supernatural. Diba? Hindi tayo mga natural na mga tao lang. Because we have the Holy Spirit in us, supernatural tayo. Amen po? Amen. Ibig sabihin, pag mayroong may sakit dyan, diba? Anong gagawin mo? May power ka, diba? So you have the power of the Holy Spirit in you. Si Holy Spirit nagpapagaling. Amen? Amen. So pag pray mo yan, di ba? Kailangan na talaga natin ng boldness di ba? Boldness. Pero makita nyo, hindi naman ikaw yung nagpapagaling. Gagamitin ka lang ni Lord, di ba? So kung may nangangailangan dyan, ikaw, di ba? Kung halimbawa, sipin nyo lang halimbawa, ikaw talaga si Superman. Ikaw talaga si Superman. Tapos nakita mo may nangangailangan dito, wala ka bang gagawin? Alam mo may power ka. Di ba? So tayo may power tayo binigay sa atin more than pa sa pagiging hero. Gamitin natin yan. May nakausap ka. Di ba? Napadaan ka lang sa tindahan. May narinig ka doon, magpapakamatay na. Sobrang tindi ng problema. Ikaw, may power ka. Alam mo yung solusyon. Wala ka bang gagawin? Sabi mo, pwede bang pag-pray kita? Di ba? So pag-pray mo na, magugulat ka, di ba? Paano siya makakilala kay Lord? Yan, si Ate Sharon, si Ate Lisa, ganun lang ginawa niya, tinawag lang niya para ipag-pray. O, di ba? Dito na si Ate Lisa ngayon, praise God. Ang sarap kayo ng pansit, di ba? So, kaya tayo po, number 1, learning church tayo. Ibig sabihin po,
Pag learning church, basahin po natin. Acts 2:42. Basahin natin lahat. Next, 1, 3, go. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga tinuturo ng apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid at pagkahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Paano natin malalaman na ang isang church ay learning church? Una po, sila po ay may the truth, di ba? May katotohanan. Ibig sabihin, lahat sila doon nag-aaral ng Bible. Ibig sabihin po sa kanila, hindi sila basta lang nakikinig lang sa preacher. Tapos, okay na yun. Yung sinabi niya, tama na yun. Hindi na ako mag-aaral ng Bible. Hindi po. Ang mga tao pong learning, di ba? Pag sabing learning church, kayo po, on your own, nagdi-devotion din kayo. Amen? Nagbabasa rin kayo ng Bible. Dapat alam nyo kung tama yung sinasabi ng nagtuturo. Kasi, nag-aaral ka rin. Di ba? Hindi tayo yung, kung lang sabihin niya, sige, yun na yun. Hindi. Tayo mismo, may pag-aaral tayong ginagawa. At alam nyo po, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka manloloko. Di ba? Pag may pumarang sa'yo, uy, alam mo ba, may God the Mother. Ha? Talaga? Paano nangyari yan? Di ba? So, hindi ka basta maluloko kasi alam mo, ay hindi, ano yan, lagpas yan. Di ba? O may nagpakilala sa'yo, uy, yung anak daw ng Diyos nasa Davao. Di ba? Talaga, punta nga tayo doon, di ba? Nako, iba na pala. Di ba? Kaya alam nyo po, napakahalaga, alam natin ang katotohanan. At paano natin malaman ang katotohanan? Know the truth and the truth shall set you free. Sino ang katotohanan? Jesus. Through the Word of God, Bible lang po ang final authority. Kahit sabihin ng buong mundo, tama yung ginagawa nila. Pero pag sinabi ng Bible mali, mali pa rin yon. Amen po. Hindi nagbabago ang passion. Uy, ito na kasi uso ngayon, kaya ito yung tama. Pero sabi ng Bible, mali yun, mali pa rin. Okay po? Final authority natin, yung Bible. The truth, ayan po. Pangalawa po, the tie. So, sila po ay nagpe-fellowship. Diba? Magsabing tie up, diba? So, kaya ang learning church, hindi lang po mahilig mag-Bible study, mahilig din mag-fellowship. Amen? Yan, dyan tayo lalago. Lalago rin tayo kasi diba, hindi lang natin gustong mag-aral ng Bible, hindi lang natin gusto makilala lang si Lord, gusto rin natin makilala yung mga kapwa natin dito. Amen po. Diba? Hindi, si Lord lang ako, yung ako makipellowship sa mga yan. Ay, mahirap, may something wrong. Diba? Kasi gusto rin natin mag-fellowship. Diba? Also, the table. Ayan. So, yung table, sila po ay nagko-communion. Diba? So, mamaya po, mag-communion tayo. At anong ginagawa natin sa communion? We remember yung ginawa ni Lord dun sa cross. Diba? So, we partake sa ginawa ni Jesus, diba? Yung tinapay, represent His body. Yung grapes, represent His blood. So, every time nagkasama-sama tayo, nagko-communion, inaalala natin yung ginawa ni Jesus sa cross. And of course, the throne. Yan. So, ang learning church, meron ding the throne. Ano po yung the throne? Sila po ay active sa prayer life. Diba? So, alam niyo po, mas marami, diba? Palagay po natin ngayon, kung marami nag-aaral ng theology, ano yung theology? Study of God, diba? Kung sino ang Diyos. Mahalaga, alam natin yan. Pero by faith, marami rin sa atin mag-aral ng, next natin, neology. Sabihin mo nga, aral din tayo ng neology. Yan, neology, prayer, pagluhod, di ba? So, alam niyo po, marami mga problema sana sa buhay natin maiwasan kung meron lang tayong neology. Diba? Wag lang theology, maganda. Dapat alam din natin theology kasi doctrines about yung kay Lord. Pero sabayan natin ang neology. Para, sabi nga, fight your battles on your knees. At ano daw mangyari? Lagi kang panalo. Praise God. Also, hindi lang sila practicing people, they are also practical people. So, pag practical people, hindi lang sila learning church, malaman natin na nag-grow yung church, ha? Pag yung mga tao, nag-learn, di ba? Learning church, nag-aaral salita ng Diyos, nakikipellowship, nagko-communion, ano pa? Nagpe-pray, active sa prayer, di ba? Nagpa-prayer meeting din. Nag-shop, ayan, nagpa-pray. And also, practical. Isabihin, caring sila. Sabi nyo nga, in Jesus' name, caring church kami. Yan. So, pag nagpag-caring, ibig sabihin dyan, makikita natin na, basahin natin sa verse 44. Sabi dyan, next pa natin. Next. Maganda, 1, 3, go.
maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang ari-arian para makabahagi ang lahat. So ito po, paano natin makita na caring sila? Una po, they were single people. Hindi single, mga single, shucks, hindi single. Pero pag sabi single people, yung meron silang one thing. Meron silang, ang tingin nila sa bawat isa, di ba, they're one. One body. Na kung saan, mutual yung concern sa bawat isa. Alam niyo mo ginagawa nila? Sabi nito, verse 45. Ayan, ay, taga lang, siya pala muna caring. Ayan, so makita natin dito, yung love ng Panginoon na nag-manifest sa kanila, na concern sila sa bawat isa. So, di ba, ang ganda sabi nito, maganda ang pagkasamahan. So, by faith, mag-reflect yan sa atin, di ba? Na ang isang growing church, makikita mo nag-grow sila pag maganda yung samahan. Amen. Di ba? Yung ganda ng samahan nila dyan, di ba? Nagkakainisan din yung mga yan minsan, pero nagbabati-bati rin. Di ba? Nagkakayamutan din yung minsan, pero nagkakais din naman. Pero maganda yung samahan. Di ba dapat ganun tayo? Amen? Amen. Sa mga communities natin, sa mga kabaryo natin dyan, di ba? Mayari, mga makabuhay, community, ang mga kabaryo dyan, no? Sa Korokan. Di ba? Iba-iba man yung community natin, iba-iba man, pero pag nagsama-sama, maganda ang samahan. Amen? Single people. Pangalawa po, sacrificial people. Grabe. Paano malaman na caring? May pag-sacrifice. Sabi niya, basahin natin, verse 45, ipinagbili ang kanilang mga lupa. Wow, sino magbebenta ng lupa dito? At mga ari-arian. At ang pera ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangailangan ng bawat isa. Wow, di ba? Nag-sacrifice. Pag nalaman nila, yung isa walang baon. Ay, di ba? Ano tong, yung baon ko, share tayo. Wow, pagbigay. Di ba? Pag ano, pag for example, nakakatuwa naman dito sa church, di ba? Yan nga, for example, yung mga nagpapa-breakfast pantry, di ba? Na talagang desire nila, makainin yung mga tao. Ganda, selfless, di ba? May mga pag-sakripisyo tayong ginagawa kasi desire natin na ma-meet din yung pangailangan ng iba. Kunyari, may isang sakong bigas ka. Diba? Tapos sa balitaan mo, yung isang ka-sister mo. Naku, wala na isasaing. Diba? Ano ba naman yung, nibigyan ko siya ng 2 kilo. O, diba? So, namamahagi ka, hindi yung nag-uumapa yung bigas mo, na nabalitaan mo na, wala kang pakialam. Bahala siya. Diba? So, alam niyo tayo, by faith, we are caring church. Diba? Nag-sacrifice. Na pag alam mo yung may pangangailangan yung bawat isa, willing tayong tumulong. Kasi nga, our love is our statement of faith. Malalaman ng mga taong tayo tigasunod ni Kristo kung tayo ay nagmamahalan. Amen po? So next natin ay, there are spiritual people. Wow. Hindi lang po sila single, di ba? Sacrificial at spiritual pa. So basahin po natin, sabi dyan, araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikipagbahagi sa pagkain. Yan, sa pagkain po nung the Lord, yung sa communion. At the same time, nag-fellowship din sila. Diba? So, nag-ano sila, nag-take time sila, nagpupunta sila sa temple, or at the same time sa church, o kaya house church. Diba? So, kaya mo yung mga Bible study natin na ginaganap sa mga tahanan, na-bless din si Lord dyan. Diba? Kung titignan nga po natin dito sa church, nakakatuwa. Kasi, every week, yung mga tao, totoo sila, kikita-kita sila. Diba? Yung mga bawat community sa mga outreach. And then, pagdating ng Sunday, nagkasama-sama tayo together. Diba? Alam niyo po, ganun po yung church po, yung largest church in the world sa Korea. Yung pinapangunahan nga po ni Pastor Paul Yonggicho, pero alam ko wala na siya eh. Ang ginawa niya po, ang vision sa kanya ni Lord sa Korea, kada street, ginawa niya ng Bible study. Imagine kada street, may cell group or parang tinatawag natin Bible study. At yung bawat Bible study na yon, pag Sunday, nag-gather sila. Kaya umabot sila ng 1 billion. Pero walang nali-left out. Kasi kada week, may mga Bible study leader na nagtuturo. So kaya yun po yung desire din natin, di ba? Bawat community, may Bible study. Di ba? Bawat community, may outreach. Bawat community, may care group. Para lahat naaalagaan. And pagdating dito sa church, sama-sama tayo, di ba? Na nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. So spiritual sila, hindi lang sila Kristiyano, na kagaya sabi ni Bishop,
Parang pag Sunday na, magagising mo. Ano bang araw ngayon? Ay, Sunday pala ngayon. Diba? Ang oras na. Diba? Tapos, kinuha mo yung bato. Sinubo mo. Kristiyano! Diba? Pagpunta mo ng church, banal-banal. Ay, ano po, sister. Todo puri. Kinabukasan, pag Monday na, balik na ulit kung sino ka. Diba? Yan. Hindi na ulit mo ang Kristiyano. Yung ginagawa sa school, diba? Sa work, wala na ulit, diba? Tapos, pag Sunday na ulit, ay, asan na yung bato? Diba? So, mali po yun. Dapat tayo, ang mga marks mo, ayan, ng isang growing church, araw-araw Kristiyano. Sabi nyo nga, araw-araw Kristiyano ako. Yan. Bago pa po kayo naging, empleyado, dapat, ang title natin, diba? Kaya may engineer. Diba? Hindi lang siya, kung Kristiyano siya, Christian engineer. Diba? So, kung ikaw po estudyante, Kristiyanong estudyante. Una lagi yung Christian. Diba? Hindi ka lang estudyante, Kristiyano ka. Kaya dapat makita sa buhay natin yung mga ginagawa natin na Kristiyano tayo. Hindi nga yung nagkakagulatan, 5 years na kayo pareha sa trabaho, tapos nagkagulatan kayo, uy, Christian ka pala? Oo, Christian din ako. May kaya na po ako, nagtatiwala ko sa inyo. Tatrabaho ako sa Insular. Meron po doon, kasi po, talagang tinuruan naman kami nila mama na maging bold talaga sa faith natin. And ako po talaga, sabi ko, hindi po ako pwede ng Wednesday kasi usually yung mga nagyaya, yung mga nyari, uy, kasi yung Insular, di ba, katabi lang yung festival, mga uy, Ruth, sama ka muna sa amin, dyan lang tayo, pagis lang, ganyan. Ay, may prayer meeting po ako, ganyan. Ay, Wednesday po ngayon, prayer meeting ako. Kaya, so, talagang alam nila, Christian ako, tas anak ako ng pastor. Kaya may mga iba doon, nagkagulatan, Christian ako eh. Sabi ko, po, anak po ako ng pastor. So, uy, Christian ka ba? Ako Christian din ako eh. Kapag 5 years na sila magkasama, nagkaalaman na Christian pala sila. Bakit kasama ka namin sa inuman? Christian ka pala. Uy, kung sumasama ka din eh. Ganyan. So, nakakatawa lang kasi nga, hindi halata. Pero alam niyo po, dapat, pag Kristiyano tayo, dapat halatang halata. Amen? Diba? Yung ilaw ba, matatago mo ba yan? Diba? Yung kandila ba, dapat itago yan? Hindi, diba? Sabihin natin, let your light shine. Diba? Kristiyano kayong dalawa ng classmate mo, nagkagulatan kayo, sabay kayong nag-cutting, diba? Sabay nag-over the backhood. Kristiyano kayo parehas. So dapat, diba? Sabay-sabay kayo nakita sa guidance. Diba? So dapat iba, diba? Dapat tayo ay Kristiyano araw-araw. Pero of course, hindi naman porke Kristiyano ka na, hindi ka naman magkakasala, diba? Yung nga sabi natin, we are not sinless. But we sin less and less and less. Habang nalalaman mo, mali pala to, sabi sa Bible. Hindi mo nagagawin, di ba? So, literally, kahit nasaan tayo, dahil tayo ang simbahan, our body is a temple of the Holy Spirit, dapat, di ba, araw-araw si Lord nananahan dyan. Yung natin kanina. So, si Mama, simple lang siya eh. Sabi niya gano'n. Sabi niya, Padua, as we are temple of the Holy Spirit. Sabi niya, ikaw ba na simbahan ba? O dito, for example, meron ba dito sa loob ka ng simbahan, magbubukas ka ng cellphone, manonood ka ng pornography? Meron po ba? Siyempre, mahiya ka, simbahan to. O meron ba dito sa loob ng simbahan, mag-yoyosi ka? O mag-iinom ka sa loob ng simbahan? May gagawa po ba naman dito? Wala. Siyempre, nakakahiya naman. Pero tandaan niyo po, sabi nga ni Mama na sa amin, yung katawan natin, simbahan. So kaya pag mag-isigarilyo ka, isipin mo, hala, maninigarilyo ko sa loob ng simbahan. Di ba? So it will, parang yung may isip mo, ay hindi na. Kasi temple na ako eh. Di ba? Tayo na mismo ang simbahan. Amen? Amen! Kaya pag tinatamaan tayo, mahal tayo ni Lord. Amen. Okay. Pangatlo po, we are praising people. So tayo po ay worshiping church. Hindi lang po tayo learning church, hindi lang tayo caring church, tayo po ay worshiping church. Ayan po. So, sige po, basahin natin verse 47. At palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng sino tong gusto mo magkagusto sa'yo yung leg? Ayan. So, nagustuhan sila ng lahat ng tao. Bakit nagugustuhan? Kasi yung glory ng Panginoon nasa atin. Ibig sabihin po, tuwing nagpupuri tayo sa Panginoon, bukas yung kalangitan. At yung glory ni Lord, yung pagsabing glory, yung po yung atmosphere sa langit.
Ibig sabihin, di ba tayo pag sabing atmosphere, di ba may pinuntahan kang lugar, bawa umakit ka ng bundok, parang ang sarap nung nung atmosphere doon, ang payapa, sarap ng hangin, parang ang refreshing. Di ba ganun yung pag nasa tuktok ka ng bundok, bawa punta kang Baguio. Sa langit, ang atmosphere doon, yung glory. Pag sabing glory, yung kalwalhatian ng Diyos. At kaya po, tayo, pag nagpupuri tayo, nagkakantahan tayo, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Kasi bumubukas yung langit. Tapos binubuhos ni Lord yung presensya niya. Yung glory niya. Kaya po, nagustuhan sila ng lahat ng tao kasi yung glory ni Lord nakikita sa kanilang muka, sa kanilang buhay. Diba? So alam niyo po, pag ikaw lagi ka nagpupuri kay Lord, lagi ka nag-worship, kumaawit ka, diba, nasa babad ka sa presensya ni Lord. Daig mo pa yung mga nag-glow up. Diba? Yung mga, ang dami mo nang pinalagay na kontorete dyan. Diba? Although, wala naman masama dyan, maganda naman kayo, o pogi, ayan. Pero iba ang glow up pag presence ni Lord. Amen? Diba? Yung pogi nga, diba? Presence of God inside. Sabi, tingin nyo nga yung mga kalalakihan dyan, pogi ba yan? Ano daw yung pogi? Sabi nyo nga pogi, presence of God inside. Diba? Kaya gumagawa po lalo yung mga asawa nyo. Kasi yung presence ni Lord andyan. Diba? So dapat din sa mga kababaihan naman, diba? Bago maglagay ng todo make-up, diba? Dapat yung presence ni Lord, yung glory ni Lord nasa atin. Dahil mo pa yung mga nag-rejuve dyan, diba? Kasi nagliliwanag ka. Nagniningning. Ayan. So, okay, pangalawa na tayo. Pangalawa, bisa ko na. Pangalawa, una, yung works, nakita natin dyan, yung church na yon ay, ano ginagawa? Learning church. Tayo po ba learning church? Nag-aaral ba tayo ng salita ng Diyos? Malapit na matapos yung challenge natin, ha? Sino ba mga talagang nakakatapos na? Yeah, may reward yan. May reward yan kay Lord. Also, we are caring church. Nagmamalasakit tayo sa bawat isa. Diba? Hindi tayo nagdededmahan. Diba? Alam mo nang gutom na yung kapatid mo o yung kapatiran mo, titiis mo lang. Meron ka naman, dalawa yung burger mo sa bag mo, tapos sarili mo, gutom na siya. Diba? Nakita mo namumutla na. Diba? Nagmamalasakit tayo sa bawat isa. And also, of course, we are worshiping church. Desire natin, diba? Kaya ako po, hinihikaya ko po kayo, once a month lang po yung overflow. Talaga, let's make time. Every last Thursday of the month. So, iba po talaga yung presence or iba yung sama-sama tayong nag-worship. And of course, mga worship service natin. Pangalawa po, marked by the right kind of witness. So, basahin po natin. 43, 1, 2, 3, go. Maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao na may paggalang at takot sa Diyos. So, yun po, diba? Sa lahat po ng naniniwala kay Jesus, sabi sa Mark, diba, these signs will follow them. So, may signs na magpa-follow sa lahat ng mga naniniwala kay Jesus. Ano pong signs yun? Sa pangalan ni Jesus, we can speak with new tongues. Pag yun naman narinig po, ano yun? Bakit iba yung salita nila? Ayun po ay heavenly language. Ibig sabihin po, di ba? Yan po ay regalo ng banal na spirito, yung Holy Spirit. Speaking in tongues, hindi po yan basta gawa-gawa lang na language, parang ginagaya mo lang. Ito po ay heavenly language. And ang maganda po kasi, pag tayo ay merong nakakapag-speak in tongues, yung prayer natin direct sa langit. Di ba kasi pag nag-pray ako, Lord, salamat po, naintindihan nyo. At the same time, naintindihan ng demonyo. Pero pag ikaw nagpe-pray ka in tongues, you're praying directly sa langit. Kaya po, i-desire natin yan. Actually, regalo yan ni Lord eh. Di ba? Huwag mo sabihin, iba lang, para sa ilang lang yan. Hindi po. Sa lahat po, di ba, i-receive mo si Holy Spirit in you, kasama yung gift na yan. Kaya about sa atin, we can receive this gift. All we have to do, di ba, i-receive lang natin. Tanggapin lang. Lord, i-receive ko yung gift of tongues, yung baptism of the Holy Spirit. And just pray, di ba? Yung po, yung tayo ginagawa kasi natin, di ba? Start by singing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, rarasik ka para siya. May mabulat ka, iba na yung nasasabi mo. Because the Holy Spirit is praying in you. Kaya kailangan po, ilabas mo, may iba kasi nahiya sila, uy, parang natatakot ako, wag. Kasi si Holy Spirit nagpe-pray sa'yo. Imagine niyo po, di ba? Pag si Holy Spirit nagpe-pray sa'yo, alam niya lahat ng prayer list sa langit.
Kaya perfect will ni Lord yung magpe-pray mo. Kaya po dito, kamangha-mangha. Hindi po ito natural na language, it's supernatural. And through that supernatural din, di ba, things na gagawin ng Panginoon, sabi nga, di ba, if you believe in Jesus, you will speak with new tongues, you will cast out demons. Ano yung sabihin? May power ka para magpalayas ng masamang spirito. Sino na iniwala kay Jesus? Amen. Diba? Sabi sa Bible, submit to God. Submit natin buhay natin kay Lord. Resist the devil. Ano mo? I-rebuke mo. Palayasin mo. And he will flee from you. Kaya ito po yun. Halimbawa, nakakaramdam ka, parang ang bigat ng pakiramdam mo. Diba? Ang gulo-gulo ng isip mo. Ano dapat mong gawin? Sabi mo, di ba, Lord, I submit to you, Lord, Holy Spirit. Lord, I submit to your authority. And right now, Lord, as I apply your blood, pwede ka na mag-rebuke. Demonyong spirito ng sakit ng ulo, lumayas ka sa akin, Jesus' name. Yun, gano'n, di ba? I-rebuke mo, may authority kang binigay sa'yo. In the name of Jesus. Di ba, wag ka sa kayo ng pangalan, walang power yan. Pero sa pangalan ni Jesus, kung naniniwala kay Lord, sabi sa Bible, you can cast out demons. Diba? Kunyari, may mga nararamdaman ka, kabigatan, o may mga parang, kunyari, pagpunta mo dun sa, ako, kayo diba, like ko naman sa inyo tinuturo yun, baka pagtingin mo dun sa lagyanan mo ng mga pagkain, naku, maubos na. O kaya yung wallet mo, ilang linggo na lang naghihingalo, di ba? Hindi na to nakakalalagyan ng blue bills, di ba? O yung Gcash mo, di ba? Sige naman bahala sa akin, di ba? Ano dapat gawin? Hindi pwedeng ganito, Ano dapat gawin? In Jesus' name, mga demonyo spirito ng kahirapan, spirit of poverty, lumayas kayo sa kahanto, out in Jesus' name. Okay, ganun tayo mga kapatid. Amen? Hindi yung reklamo tayo, ano ba namang buhay to? Diba? Ganun ka ng ganun. May authority ka dapat sa pangalan ni Jesus. Diba? Dati pa nga po sa bahay namin noon, meron nga kaming may board kami doon. Andun lahat ng mga bills, nakatusok yung Meralco, PLDT, lahat ng mga bills. Tapos kinakausap ko yon. In Jesus' name, Meralco bill be paid in full. Ganyan. So, dinideklara mo. Kaya pag nakakaramdam ka na yung kaaway, pinipigilan yung mga pagpapala mo, huwag kang ngayanak. Sige na lang, okay na lang. Wala talaga eh. Huwag ganun. May authority tayo. In His name, we can cast out demons. Kaya magugulat talaga yung mga tao sa'yo. Galing naman, Karina. Paubos na yung lalagyan ng bigas mo. Ngayon may isang sakong bigas ka na. Diba? Supernatural. Kamangha-mangha. Amen? Diba? So kaya po, tayo po, hindi po tayo dapat normal lang. Alam mo yung, diba, parang, ano bang normal sa mga tao? Normal kumain ng 3 beses ang araw. O yung mga normal, isang kahig, isang tuka. Yan normal. Pero tayo, because we believe in Jesus, we have the Holy Spirit, we are supernatural. Amen. Diba? Yung kailangan mo na, tumawag ka lang kay Lord. Biglang may nakaalala sa'yo. Diba? Wow, sa mga by faith, magkakamp tayo, yung mga kabataan, diba? Yung ninong mo, bigla kang naalala. Naku, ang laki na ng utang ko dito sa inaanak kong to. Wow, diba? Alam niyo po, sinong may kaya magpaalala sa mga tao sa'yo? Si Holy Spirit. Diba? Yung mga testimony nila, Tita Ning, bigla na lang may nagpadala galing sa ibang bansa. Kasi ganun po yun, diba? And of course, if you are faithful in our giving sa Panginoon, syempre pag may tinanim ka talaga, may harvest ka. Amen. Magugulat ka na lang, hindi ka lang nakadepende sa sweldo mo. Kundi may mga resources pang gagawin si Lord sa'yo. Kamangha-mangha, amen? So dapat po tayo, yung testimony sa atin, normal lang. I mean, di ba? Every day may naranasan tayong testimony. Only God can testimony. At sige po, tingnan natin ito po yung evangelizing church. Una po, the community was attentive. Yung mga tao sa labas ng congregation, yung mga kapitbahay mo, minamarinig. Pinag-uusapan ka, pero maganda yung sinasabi sa'yo. Diba? Uy, itong si sister dati, ano yan, ang lakas ng utang yan nung araw. Lahat ng tindahan, grabe, nautangan yan. Pero balita ko daw ngayon, di na nangungutang yan. Nagpapautang pa, namimigay pa. Ano nangyari sa kanya? Ay, naging Christian na kasi yan. Amen? Dapat ganda yung testimony natin, Dahil naging Christian na tayo, dati, ang dami nating mga utang, pero ngayon, nababayaran na, hanggang pales na ng pales, di ba?
So, ano mangyayari, di ba? Ikaw na yung nagpapahiram na, di ba? Hindi namimigay na eh. Di ba? Kasi nga, kumilos si Lord sa buhay natin. Amen po! Attentive yung mga tao, di ba? Hindi lang sa binabantayan nila yung buhay mo. Di ba? Pero bantayan man nila, di okay lang, di ba? Maganda yung ma-amaze sila kung paano kumikilos si Lord sa buhay natin. So, they take notice, di ba? They took notice ng group of saints na to. Parang kakaiba tong mga taong to. Di ba? Ang tindi ng problema, pero tawa ng tawa. Di ba? Grabe pala yung pinagdaanan niya ni sister. Grabe pala yung kinakaharap niyan, pero ang lalakas tumawa. Di ba? Masayaw ka pa rin. May joy of the Lord ka pa rin. Magugulat yung mga tao, ito pala yung kinakaharap mo. Pero nagagawa mo pa rin mag-Bible study. Di ba? At hindi na lang heartache mo, pero nagpapatuloy ka. Amen po. Di ba? Hindi yung konting problema lang. Ayoko na mag-church, ayoko na. Doon ka pinansin dyan, ayoko na dyan. Diba? So, dapat patuloy lang. Pangalawa, community was amazed. Ito pa, natatakot silang atakihin yung church. Kasi, yung power of God nakikita. Naku, huwag kang magsasalita ng dyan. Babalik sa'yo. Diba? So, pag dahil nga yung power ng Panginoon, anointed yung mga tao. Nadi-display yung power of God. Hindi ka nila basta dati, ang lakas ka nilang awayin, di ba? Susugurin ko yung kapitbahay kong yan eh. Pero nakita nila yung pagbabago ni Lord sa buhay mo, natakot na rin sila. Ay, iba na. Kahit rindihin mo yan, hindi ka papatulan yan, nagbago na yan. Diba? Wow, na-amaze na. Yung community, amaze na sa'yo. Di ba, Risa? Dati, di ba? Takot sila kay Risa doon sa Makabuhay dahil lagot sila kay Risa, di ba? Pero ngayon, nagbago na si Risa. Amen. Di ba? Yung mga umaaway kay Risa, sinasabihin nila ng God bless. Wow. Dapat ganun, na-amaze na yung mga tao dahil nakita nila yung pagbabago sa buhay mo. Ayan. So also, yung community mo, naapektuhan na. Bakit daw? The church grew because it was God wanted it to be and blessed in return. So dahil nga sa mga pamumuhay natin, nakita si Lord sa buhay natin, yung mga tao sa paligid natin, naapektuhan na rin ng kabutihan ng Diyos. Diba? Dahil ikaw nagpe-pray ka na sa community mo, dati doon sa lugar nyo, lagi may mga gabing inuman, diba? Nag-aaway-away pagkalasing na yung mga tao. Ay, na-born again na. Dahil ikaw nandun ka, nag-share. Ay, lahat ng kapitbahay ko dadalhin ko sa church, diba? So, ang ganda kasi yung community ngayon, dumadami na nakakilala sa Panginoon. Pati community, dati hindi lang ikaw, pati pamilya mo na, pati community mo na nasama mo. Amen po. Amen. Gusto ni Lord sa atin, mga estudyante, dapat hindi lang ikaw mag-isa, kundi yung mga tao sa paligid mo na apektuhan dahil si Lord nasa buhay mo. Diba? Nakikita nila, gusto ko rin sumama sa'yo, diba? Kahit na kahit gano'n ka busy sa school, dahil ka may time kay Lord. Wow. Kaya nagbabasa ka doon. Nagbabasa ka ng Bible sa room, diba? Naku, may ganun pa ba? May ganun pa dapat, diba? Diba, marang sa kabila ng mga anxiety ng mga tao, ikaw nagpe-pray ka na may mga anxiety. Diba? At nararamdaman nila yung peace ni Lord sa buhay mo. Ayan, and last na lang po. Marked by the right kind of wonders. Ayan po. Sabi dyan, verse 47, araw-araw ay dinadagdag sa kanilang Panginoon ang mga tao na kanyang liligtas. So ito po, the wonder of His blessing. Ang church po na ito, pag yung church ay, nakanati kayo na, learning, caring, worshiping, evangelizing church. Also, pag yan po ginagawa natin, ano ang church na yon? Next natin, blessed church. Diba? Bless. May church na nakakatawa ang pangalan ng church nila, Church So Blessed. Wow. So, pinagpala yung church, ang ganda rin, no? So, meron ba? Favor church, diba? Ang ganda rin, favor church. So, itong church na to, pag ganyan tayo, ginagawa natin yung kalooban ni Lord, blessed church siya. At kaya, araw-araw may naliligtas. So, paano natin makita yung blessed church? Ayan po. Una po, pinagpala sila ni Lord ng peace. May unity. United, di ba? Pag may pinapagawang isa, gagawin ng lahat. Di ba? Nangyari, ito, marathon tayo, Bible marathon tayo. 6 months challenge, di ba? Ikaw din nakiki-join. Hindi yung sila lang yan, sila na lang magbasa. Dapat lagi tayong united, di ba? Pag meron tayong, may gagawin tayong ganitong project, lahat tayo involved.
Ganun na mapagpalang church, di ba? United sila. Ayan po, iba-iba tayo, di ba? Pag united po kasi, yung unity, hindi siya lahat pagkakamukha lahat, di ba? Nakakatakot yung gano'n ha. Pag may napuntahan kang simbahan, lahat sila dito, puro lahat nakaputi dapat yung Sunday, nakaputi lang ha. Lahat mahaba lang buhok, bawal magpapagupit ha. Yung mga ganon, yan, pag medyo, yung itsura na pare-parehas na, may pagkakulto na yan. Kasi, ang gusto ni Lord sa atin, unity, pero diversity. Ibig sabihin, iba-iba tayo eh. Iba din lahat. Dapat lahat ha, ang gupit lang ng buhok, 7 lahat, 7. Pag hindi, bawal papasukin sa church. So, yung mga ganong ng rule ng kaya yung may mga iba, nakakalungkot, naging kulto na, di ba? May mga iba, for example, tayo dahil tayo lang ang makakasama mga kapatid, bibili na tayo ng isla sa may Sprat Island. Ayan, dyan tayo lahat itira. Papagawa tayo ng school, papagawa tayo doon lang tayo. Takot, kabahan ka na pag gano'n. Ay, iba na yan. Gumagawa na ng kingdom na sarili. May mga ganun po, di ba? Usually, mabibiktima yung mga tao kasi wala silang alam, di ba? Pero sa atin, united tayo, pero iba-iba yung personality. Nakuha po natin, di ba? Huwag mong pilitin na dapat itong mga inaalagaan ko. Ako, kikay ako, lahat kayo kikay din, di ba? Lahat tayo, mag-makeup tayo. Hindi ganon, di ba? Hindi mo nga maging kamuka. Kundi dapat united tayo in Christ. Okay po, mga kapatid? So, huwag natin pilitin kung ito yung style niya eh, di ba? Hindi natin pinipilit yung mga tao sa ganon. Ang mahalaga, dapat tayo in Christ tayo, di ba? Yung attitude ni Christ ang makita sa atin. Pangalawa, He blessed them with power. Ayun nga po, may miracle, signs, and wonders, natural na lang sa kalagitnaan. Pag merong may sakit, pinag-pray, gumaling. Amen? May pangangailangan provision, nag-pray, dumating yung provision, miracle. Normal tayo. Dapat talaga, di ba? Miracles, araw-araw natin nararanasan yan. Bakit? Kasi we are serving a miracle working God. Kaya natin, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. Ayun, ha? That is who you are, Lord. So, may power. Amen po. May power po ba tayo? Nasa atin si Holy Spirit, di ba? Kaya pag pumasok tayo sa isang kwarto, yung mga tao, sobrang lungkot. Dahil may power ka. Pag pinag-pray mo yon, magla-light up. So, alam niyo po, ang pinagpa-pray ko talaga sa atin, magkaroon tayo ng boldness. Yung isang bagay po na natunan ko ngayon sa SOF, di ba? School of Faith. Sila, kung tutusin nakakatawa nga lang po doon, di ba? Mostly mga nag-aaral talaga doon, mayayaman. And may isa nga doon, si Sir Lindon. May-ari na isang kumpanya yon. Yan, during po nung birthday niya, invite kami. So, nasa table, mga nasa table doon, mga may-ari ng mga businesses. Kasi ang business po niya, computer, ano ba pangalan ng shop niya dito sa festival, yung, nakalimutan ko, PC Chain, yun po. Siya po yung parang pinaka-may-ari, siya nag-establish nun. So, nung time po ng birthday niya, nasa mga table, may-ari ng Epson, may-ari ng Canon, gano'n po. Pero siya, umiikot siya, sabi niya, tara, kasi yung mga SOF nga po kami nandun. Tara, Pastor Lute, pag-pray natin yung mga tao dyan. As in, talaga po. Sabi niya, ang goal niya, kaya siya nag-invite sa birthday niya, para mapag-pray yung mga taong may sakit. So, may nag-pray kami doon, parang right hand siya ng, parang Canon. Sabi ko, ay ma'am, magpa-pray ko lang po kayo. Tapos yung parang nag-battle siya ng anxiety. Tapos pinag-pray namin, tapos umiiyak siya. Sabi niya, grabe, naramdaman ko talaga yung presence ni Lord, ganyan. Yung ang init ng So sabi ko, sir, nakakatuwa naman kayo. Kasi parang, gano'n na siya kayaman, Chinese pa yun. So parang, yung boldness lang yan na pag-pray niya. Actually, pinag-pray nga niya, speaking in tongues siya eh. Nag-speaking tongues lang siya habang pinag-pray. Tapos nag-pray ako ng Tagalog, okay, may kasama siya. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng gayang boldness. Bakit nga mayayaman nga to, pero hindi siya naiiyak. Ipag-pray yung mga ganong big time. Tayo pa kaya, di ba, na nasa atin si Lord, nasa atin si Holy Spirit. Baka po sa mga guards, sila Kuya Sue, may mga ka-tricycle kayo dyan, may masama yung pakiramdam. Pag-pray kita. Di ba? Yung power ni Lord, din niyo po. Kailangan lang po kasi natin talaga mag-step of faith. Pero naiya tayo, pero hindi naman tayo magpapagaling eh. Diba, tandaan natin, tayo ay vessel lang. Diba? Holy Spirit, pray through me. Pagka-pray mong ganon, naramdaman yung kuryente. Diba? Naramdaman ang init. Kasi hindi naman ikaw yun eh. Bakit tayo maiiya? Ang resulta naman kay Lord.
Amen po. So, nakakatawa, sabi nga dito rin di ba? May pinag-pray siya dati, mga kainuman niya yun, di ba? So, nung pinag-pray niya, medyo nagulat, di ba? Kasi iba na si Tito, dati kainuman, pero ngayon pinag-pray niya. So, alam niyo po yun, through that lang, makakapag-win tayo. Kasi yung power ng Panginoon, makikita. And also po, He blessed them with His presence. So, every time nag-gather sila, sabi po sa Bible, whenever there are 2 or 3. Okay po yung prayer kasi minsan nagkakamali. Lord, sabi mo sa Bible mo, 1 o 2. O kaya, 2 or more. Ang sabi sa Bible, 2 or 3. Okay? Gather together, He is in the midst of us. Of course, pag marami, syempre hindi lang naman 3. Diba? Kahit marami. Pero yung biblical, pag nagpe-pray, 2 or 3. Okay? Lord, sabi mo sa isa, 2 or more. Wala di ba bago? Kaya sabi mo, Lord, 1 o 2. Ayan, so careful tayo sa pagkukot ng scripture, dapat tama. So yung presence ni Lord andun sa kanila. At pag andyan ang presensya ni Lord, anong mangyayari? Diba? Yung langit dumating na. So alam niyo po, pag ang presensya ng Panginoon nasa atin, anong mangyayari? Sa langit po ba, may sakit sa langit? May sakit ba sa langit? Wala. Ang presensya ng Diyos andun, di ba? Pag bumaba yung presensya ni Lord sa'yo, may sakit ka pa? Wala. Magaling ka. Siyempre, dumating na yung langit Di ba? So, kaya we always allow the presence of God to flow. At sabi nga po ng isang teacher namin sa SOF, when Jesus is in the room, healing is in the room. Di ba? Kung yung doktor ba, makita niya may tao may sakit doon, wala ba siyang gagawin doon? Alam niya, may kakayanan siya mapagaling ito. Di ba? How much more si Lord? Hindi lang siya doktor. Physician siya. Pag sabi physician, talagang gagawin lahat para mapagaling siya. Di ba? Kasi yung doktor, pag talagang nagawa na lahat ang sabihin, nagawa na po namin ng lahat. Ipagpasa Diyos na po natin. Kaya sabi ni Papa, nung sinabihan siya ng ganun doktor, nung time po kasi na si Papa po ay nagkaroon ng parang TB, nung time po nung kabataan niya, at sinabi niya sa kanila, ipagpasa Diyos nila. Sabi ni Papa, ba't ba antayin pa yung ending ng buhay mo? May Diyos ako. Dapat kay Lord talaga ako unang lumapit, di ba? Huwag inaantayin na gagawa mo na lahat-lahat, saka mo pa ipagpapasa Diyos. Umpisa pa lang, o dapat sa araw-araw, para hindi ka na magkaroon ng ganon, ipagpasa Diyos mo na. Amen po. Diba? Ganun kahalaga. So, yung presence ng Panginoon, dahil sa atin yan, when Jesus is in the room, healing is in the room. Sa atin, Lord, ay kung pinapanalangin yan, Jesus, na nandito ka sa mundo, hindi ka nagkasakit. Bakit? Diba? The Holy Spirit is upon Him. And of course, I believe, talagang disiplinado rin si Lord sa mga kinakain. Diba? Saka sa mga ginagawa. So tayo rin po, ingatan natin, alagaan natin ang mga sarili natin. Mga kabataan, uminom ng tubig. Okay? So, yun talaga yung number 1. Kumain kayo. Diba? May mga ano kasi ngayon, diba? Mga early pa lang, mga bata nagkakaroon na ng sakit sa kidney, ganon. So, dahil nga kulang sa tubig. So, tayo, diba? Tayo kay Lord. Nanampalataya tayo sa divine health. Diba? Pero ingatan natin yung mga sarili natin. Diba? Huwag kayong puyat ng puyat. Matulog kayo. Diba? Diba? Hanapin nyo yan pa nagtrabaho kayo. Diba? Matulog na kayo ngayon. Diba? Alagaan nyo yung mga sarili nyo. Okay, last na lang. The wonder of His building. So, hindi lang po kanina. The wonder of His blessing, also building. Ano po ang church na ito? Soul winning church. Imagine nyo nga po, di ba, pag tayo nakalipat na, kung bawat isa sa atin magdadala ng isa pa. Di ba? Si Papa po noon, sa church nila sa Taytay, ang pinapagawa ni Papa lagi, each one, bring one. Sabi nyo nga, each one, bring one. O kung may 50 ngayon, nagdala ng isa lang, kahit isa lang. Mag-invite ka lang, kahit isa lang. O sumama. Next week, 100 na tayo. Amen. Di ba? So kaya po, ang Acts Church noon, hindi lang sila, di ba, nakikita sa kagawa nila, kundi ang desire nila makapag-soul win. At sabi nga po sa Bible, ang isa po nag-win ng soul, matalino, di ba? Wise. Ang isang tao nag-win ng soul sa Panginoon. Sabi po dito, when God begins to pour out His blessing out on the hungry, holy people, ang isang advantages ay nag-win sila ng souls. Diba? Yung kinanta ni Ate Jedi last week, Hell lost another one. Diba? Yung tama ba? I am free. Dapat ganun tayo, diba? Everyday ang goal natin, merong hindi mapupunta sa impyerno.
Bakit? Kasi mag-share ako ng Word of God. Amen po. Diba? Hell lost another one, I am free. Dahil sa pag-share mo, dahil itong classmate mo na to, mahal mo to, diba? Ipapangalan mo yung salita ng Diyos, hindi na siya mapupuntang impyerno. Amen? Diba? Lagi yung sabi natin, hell lost another one. Diba? Dahil sa ginawa natin ngayon na pag-share ng Word of God. Meron kaming classmate sa SOF, si Agat, nakakatuwa lang siya. Everyday kasi siya sa work niya, kailangan niya sumasakay siya lagi ng mga angkas, yung mga sample, move it. And alam niyo, ang goal niya everyday, lahat ng sasakyan niya, ipagpe-pray niya. And ang tinatanong niya, Kuya, pwede kita ipag-pray? Ano yung pwede ko ipag-pray sa'yo? Kaya nangyari, may problema akong ganyan. So, pinag-pray niya, tapos after, papatanggapin niya kay Lord. So, ang dami na yung napatanggap ng mga riders. Kaya sabi ko, okay din, no? Di ba? Parang ganun lang kasimple. Pero nag-share siya. At alam niyo po, by faith, meron kasing gagawin yung one body na bibigyan po tayo ng tracts, yung pang gospel tracts para sa buong church. And bibigyan natin yung bawat isa nun. Na kahit anniversary lang, i-share mo sa kanila yon yung Word of God. Para tayo, ang goal natin, hanggat, di ba, hindi pa dumating si Jesus, kung hanapin siya na dumating, pero tayo, mag-win tayo ng soul sa Panginoon. Amen? Yan, bawat ina-win natin soul kay Lord, bibigyan tayo ni Lord ng gem. Di ba, gem? Wala sa crown, di ba? Meron kang crown sa langit. Crown of soul winning. Para, hindi lang tayo, di ba? Although, may mga tao dito sa mundo, ang goal lang nila, makagraduate lang eh. Pero maganda, makagraduate ka with high honors. Di ba? At alam nyo, pinaka-goal natin sa langit, pag pumunta tayo, huwag na tayo makapasok ng langit. Kundi, merong reward na ibibigay si Lord sa atin. At alam nyo, bawat soul na nadadala natin, reward na natin sa langit. Di ba? So, counted yan sa'yo. Halimbawa, Kuya Henry, nasama na yung anak niya. O si Tyron, by faith, nasama ni Tyron yung girlfriend daw niya. Di ba? By faith. Masama niya. So, counted lahat yun kay Kuya Henry, bawat dinadala. Parang networking, di ba? Kada mo pasok, may reward. Ganun talaga sa langit. Di ba? Kaya po, ang sarap, di ba? Pag pumunta ka ng langit, sabihin ni Lord, ito yung reward mo, ito yung mga nadala mong souls kay Lord. Kasi isa lang yung dala mo. Yung isang yun, nagdala ng milyon, din ang dami mong rewards. Kaya alam niyo yung rewards na yun, ba't maganda? Kasi, after natin bigyan tayo ng reward ng Panginoon, lahat din na natanggap natin, ililay down natin sa paanan niya. So, di ba ang sarap pag umarap tayo kay Lord, hindi lang sarili natin dala natin, kundi may reward tayong ililay down sa paanan ng Panginoon. Praise God. So, conclusion na tayo. Ayan po. So, ito po yung 6 devotions na ginawa nila. And by faith, ito rin yung gagawin natin. Sabi dyan, ayan po, ang ating pong goal as a church, di ba, na patuloy na mag-mark ito, na tayo nag-grow teaching, patuloy na dumadalo ng mga para lumago sa pag-aaral ng Bible. Ayan po. Ayan, naga-Sunday school by faith. So, patuloy natin kinakampaign ang mga Sunday school classes natin. Natin tayo 8:30. Ayan po. Fellowship. Sige. Mga fellowship natin. Mamaya po, meron tayong youth. Ayan, so bagong edition na ulit ng youth. And yield mamaya. Ang yield natin ay, walk. Jogging. Faith walks. Faith talks. Faith talks ba? And walks. Ayan. So, mga yield. Ang yield po ay young professional. Ayan. So, kung mga young professional natin, fellowship tayo mamayang hapon. Ayan, mga adults fellowship, couples fellowship, mothers fellowship, fathers fellowship, lahat ng mga fellowship. Natin. Hospitality. So, may mga mission tayong ginagawa, di ba? Hindi lang po na four corners ng room ang ating ni-reach out, kundi also reach out sa mga communities, mga provinces, and by faith nga po, di ba, nakapag-start tayo mag-reach out ng mga facilities, na mga government facilities para po sa Panginoon. So, yan po yung goal natin, hindi lang tayo dito lang, kundi we are reaching out to the world. Ayan. So, Kindness Mission Local Projects Prayer, yan, mahalaga yung prayer, kasi po ang prayer po, lungs of the church yan. Malalaman mong buhay pa yung church pag may mga nagpe-pray. Ayan, kaya po yung prayer meeting, ang sarap pag ang daming umaattend, shop, di ba, yung mga pray all night natin, kasi dyan yung, para huminga pa yung church, lungs yan eh. Kaya, dapat may mga nagpe-pray, may mga nag-intercede. Every Wednesday po, meron tayong prayer and fasting, prayer marathon. So, let's just take time
Generosity. Of course, ito po, malalaman din natin isang nag-grow yung church pag nag-grow din sa pagbibigay. Ayan po. So, patuloy ko pa rin kinakampi. Ang 3 months tithe challenge. Ayan po. Kung may tithe challenge, ito po, tithe challenge. So, praise God, may mga nag-respond na. At nakita ko naman, hindi sila pinagkukulang ni Lord. Sabi nga ni Grace, di ba? Tinry daw niya yung tithe challenge, di ba? At sabi niya, ang galing, nung ginawa niya yon, bago pa magsweldo, may tao pa daw yung wallet niya. Wow, sana all. Yan, kasi nga, ano po yung tithes, di ba? Pag nakatanggap ka ng blessing, ano po, 10%. So, standard po yan. Standard ha. Pag sabing standard, yung pa lang muna. Pero habang pinagpapala ka ni Lord, you give more and more. Kasi, you cannot outgive God. So, for example, sa mga estudyante, ayan, mga estudyante ha, kung gusto nyo pagpalain kayo ni Lord sa pag-aaral nyo, and hanggat magtrabaho kayo, mag-start kayo sa estudyante pa lang. O, magkano ang basic na baon? O, bawa si Ekel, 150. Wow, 150 ba talaga, Ekel? Ayan. So, sa isang araw, magkano ang tithes ni Ekel? 15. So, yun, itatabi mo na yun. Diba? May mga iba, ay, hindi ako nagsimba nung Sunday, kaya wala na yung tithes ko. Diba? Dapat hindi. Kahit hindi ka nagsimba, o, di na following, o kaya, ano mo, saan mo na, Gcash mo na. Hindi yun, ay Lord, tapos na ilinggo, di ako nagsimba, wala na yung tithes ko. Hindi ganon. Sa langit, recorded lahat yan, mga kapatid. Ha? So, kaya, kung gusto mo talaga, yan, blessing. Kung gusto, ano talaga, para sa akin, born again na yung mga tao pag nagta-tithes na. Pag sabing born again, talaga na-encounter mo na si Lord. Kasi ano pong relevance ng tithes? Sa pamamagitan ng tithes na yan, napipreach yung gospel. Na marami nakakahayo, di ba? Hindi naman yan para sa pastor eh. Para yan sa gawain din ng Panginoon, di ba? Of course, nakakatulong yan. Binibless din natin yung mga minister ng Panginoon. Pero kaya nakakahayo, di ba ang sarap na parang nakita mo nag-outreach yung mga tao, ay, part ako nito. Bakit? Kasi nagtanim ka. Amen po. Minsan hindi tayo makahayo, di ba? Ang dami natin ginagawa. Pero dahil sa pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon, may nakakahayo. And pagdating sa langit, part ka nun. Bakit? Nagbigay ka. Amen po. Ayan, sa mga working natin, sa mga nagtatrabaho, di ba? Gusto niyo po i-bless kayo ni Lord? Promotion ng promotion, increase ng increase. Di ba? Kasi tapat ka kay Lord. So kaya po, ito po talaga, kung meron talaga akong pinaka-challenge sa inyo lagi, yung tithes. Start kayo dyan. Start with what you have. Sabi mo, may 20 pesos ka ngayon, kaya 20 lang pera ko eh. Di simulan mo ng 2 pesos. Hindi naman si Lord nakatingin sa amount eh. Nakatingin si Lord sa faithfulness mo. Diba? At alam niyo po, yung pastor na nagturo sa akin yan, sabi niya, Ruth, kasi nga po, talaga nung araw, sobrang hirap talaga namin, maniwala po kayo. Talagang grabe. Grabe talaga yung sabi ko nga, pag nakakain kami ng skinless, sobrang saya na namin kasi yung baon lang, ang lagi kinakain lang talaga namin, makarel lang talaga saka laging yung tawag doon, pagkakasyahin na namin sa isang linggo. So kaya po, nung tinuruan ako ng pastora, sabi niya, Ruth, tuturuan kita ng sikreto ng pagpapala ng Panginoon. Sabi niya, magkaroon ka ng notebook. Ayan po. So hear me po, sa mga hindi pa po talaga nakapag-practice ng tithes, challenge ko po kayo, 3 months. Sabi niya, kuha ka ng notebook, tapos isulat mo lahat na natatanggap mo. So, mag-start ka. Bawang, nung time po na yun, binigyan niya ako ng pambahon. Kasi wala akong pambahon noon eh. 3rd year, high school po ako noon. Sabi niya, binigyan po niya akong 500. Sabi niya, eto, simulan mo dito. So, itong 500 na to, magkano ang tithes mo? So, 50. Sabi niya, and magugulat ka, habang sinusulat mo yung tithes mo dyan, at yun nga, binibigay mo sa church, ang mangyayari dyan, increase siya ni Lord. And alam niyo po, nagulat ako kasi kada week, nag-increase siya. And dumating na po yung point, hindi ko na po masulat, ha? Hindi ko na masulat, ang dami. Ayun po, kasi meron po ako nung calendar, kada araw sinusulat ko na natanggap ko na blessing ng Panginoon. Para alam ko lang kung paano yung parang culture blessing. Pero maraming beses talaga, nagsimula ako, hindi ko mo talaga matapos. Kasi, ano na nga ba yung kailangan ba? Ano na nga ba yung kailangan nga ba galing to? Dami na. Wow. Seryoso po talaga. Kasi ganun talaga pag faithful kang nagbibigay sa Panginoon. Nagulat ka, pag ikaw, lagi ka nagbibigay kay Lord, yung mga tao sa paligid mo nagbibigay sa'yo. Kasi yung favor mo, di ba? May favor ka kay Lord, you also have favored eyes of men. Tandaan niyo po to ha. Pag galante ka kay Lord, magiging galante yung mga tao sa paligid mo. Di ba? So pag ikaw naman, kuripot
ka kay Lord, di ba? Magugulat ka rin, bakit ganun ko lang lagi? Di ba? So may favor ka lagi sa mata ng mga tao. So wag lang tayong galante sa tao, pero hindi tayo galante kay Lord. Mahirap din yun, di ba? Pag sa tao, lakas mo man libre, pero kay Lord, hindi ka makapagbigay. Hindi balanse. Anong dapat? Unahin si Lord. So challenge po ito, 3 months po. Bigay niyo yung tithes nyo kay Lord. Pag hindi kayo pinagpala, may record tayo, papasoli natin yan. Okay? Ipunin natin yung mga ibinigay nyo. Pag sabi mo sa akin, Pastora Ruth, hindi nag-work. Hindi ako pinagpala nung nag-tithes ako. Sosoli namin. And for 18 years, ayan, napakatagal ko na po sa ministry. Wala pa naman po kahit isa na nag-tithes talaga, na bumalik sa akin sinabing, hindi nag-work. Kasi sabi sa Lord mismo nagsabi sa Bible, test me in this. Ayan po. So I pray, generosity po. Bigay natin kay Lord yung nararapat. Di ba? Imagine, 100% binigay sa'yo, 10% lang kay Lord. Ayaw pa natin. Lugi pa ba tayo noon? 10% lang kay Lord. Ay, ano bang sabi sa Bible? Pag nagbigay ka, babalik sa'yo, siksik, liglig, at maapaw. Amen po. Yan ha? So, kaya by faith, habang ini-increase ka ni Lord, habang pinagpapala ka, ang nag-i-increase sa'yo, hindi yung Shopee mo, hindi yung mga gastos mo sa sarili mo, kundi nag-i-increase na yung pagbibigay mo sa Panginoon. Kasi you cannot outgive God. I tell you po, kahit di ba si Colgate nga, nag-start siya 10% lang, pinagpala siya ni Lord hanggang sumating sa time. Colgate po dumating na sa time, ang binibigay na niya kay Lord, 90%. Bilyon-bilyon na yung tinatanggap niya Imagine Colgate, kilala sa buong mundo. Kaya niya mabuhay sa 10% lang. 90% sa mission, sa mga churches, ang dami ang sinuportahan. Kaya po sa atin, di ba, as we grow kay Lord, di ba, nag-grow din dapat tayo sa generosity natin. And lastly, repentance, of course. Lagi natin desire to live a holy life. Di ba po, parang tayo ba dito? Sabihin natin, bakit ka araw-araw naliligo? Kasi araw-araw tayong nadudumihan. Paano pag walang pasok? Walang ligo. Diba? Hindi, paano ba? Di ba, bakit sinasabi? Bakit ka nagsasabon? Matudumihan ka rin naman, nagsasabon ka na naman ulit. Kasi siyempre gusto mo lagi, malinis ka, di ba? Siyang naligo ka Ganun din, bakit tayo nagre-repent lagi? Kasi lagi tayong pa rin, di ba? Prone tayong magkasala. Kaya every time nagkakasala tayo, walang ibang makakapaglinis sa atin, kundi yung dugo ng Panginoong Jesus. Kaya ngayong oras pong ito, sige po, mananalangin lang po ako kasi we are about to proceed na rin sa ating communion. Pero sa bawat isa nandito po ngayon, if you desire today, Lord, gusto ko maging part ng growing church. Lord, ayoko lang na, nakaupo lang ako dito, o parang nakikinig lang ako. Pero Lord, ang desire ko, hindi lang maging listener, di ba? Maging hearer, kundi maging doer ng word mo. And I pray today, Lord, i-mark mo sa akin to, Lord. Part ako ng church na mararapture. Di ba? Because we are doing the things na pinapagawa ng Panginoon. So, taasan mo natin kamay natin if you want to be a part of that growing church, that family of God, and magamit ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Let's pray. Father God Almighty, Lord, we come to you this morning in the mighty name of Jesus. Lord, marami pong salamat sa mensaheng binaba mo, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa. Father, in the name of Jesus, Lord, mark us today, Lord, as the Holy Spirit, Lord, is living on the inside of us. I pray, Lord, na makita sa amin, Panginoon, Lord, yung mga signs, Panginoon, that follows, Lord, lahat, Panginoon, na nanampalataya sa iyo. That in your name, Panginoon, we'll speak with new tongues. In your name, Lord, we can cast out demons. In your name, Lord, we can lay hands on the sick and they will recover, Panginoon. Kaya I pray, Lord, gawin mong supernatural ang bawat isa nandito ngayon, Panginoon, Lord, that the Holy Spirit will be manifested sa aming mga buhay. Lord, kung nasan kami, Lord, we are carriers of your glory, Panginoon. Yung presensya mo, dala-dala namin, Lord, sa aming tahanan, dala-dala namin sa aming trabaho, dala-dala namin sa school, dala-dala namin sa mga communities, at kahit nasaan kami, Lord, yung presence mo ay magliliwanag, Panginoon, sa aming buhay. We'll bring your joy, we'll bring your love, your peace, Panginoon, Lord. Natuloy, Panginoon, Lord, na makikita ng mga tao, Lord, yung glory mo sa buhay namin. We always find favor with thee and with the eyes of men, Panginoon. Gawin mo yung bawat isa, Panginoon,
Panginoon. Inutunan namin ngayong umagang ito, hindi lang namin narinig, kundi we will become doers of your word. Holy Spirit, give us that Rema word. Holy Spirit, confirm to us your word today. Thank you so much, Lord, for everything. And as we partake the communion, Lord, I pray that we'll always be one with you, Lord, one with the Father, one with the Son, because the Holy Spirit is living on the inside of us. Thank you, Lord, for everything. We seal this prayer with the blood and Spirit of Jesus. In Jesus' name, amen. Praise God.